Ayun na nga, ito, araw-araw mapanood natin sa mga balita, hindi lang sa mga national na mga news ay minsan na-feature din tayo sa mga dito sa mga international channel. So pag-usapan lang natin to ngayon, itong flood control project na napaka-controversial talaga sa ating bansa ngayon. So hindi lang to, para sa akin hindi lang to flood control project ang dapat bigyan ito ng itong sa mga investigasyon ngayon, kasi nagsimula kasi itong flood control project dito sa sa mga insertions sa mga daming mga sinisingit na mga daming sinisingit na mga budget na wala doon sa NEP. Tapos ang dami ng mga sinisingit sa mga batas, kung sino man yan ang nagsisingit dyan. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang nakikita ko lang ngayon sa investigasyon ay itong ngayon ay sa flood control lang. Samantala ang nagsimula talaga nito ay itong mga insertion nga, kasi sobrang laki ng budget ng DPWH nitong 2025 national budget. So doon to nagsimula. Kaya lang ang pumutok nito ay itong mga flood control project, na ito yung sinasabi ng Pangulo na nung sa kanyang suna noong nakarang taon na mayroon siyang mga 5,500 na flood control, at doon nagsimula. At itong taon na to, nagtaka nila ang mga tao kasi ang pagbabaha ay hindi nawawala. Kunting ulan lang, nandyan na naman. At hindi lang ang Metro Manila ang binabaha dito, buong Pilipinas na halos. So dito nagsimula ito. So hindi ko masisisi ang nangyari sa Nepal at saka ito sa Indonesia, na sumabog na ang mga tao na pinagsusunog nila yung mga bahay ng mga politiko. Sana wag lang mangyari ito sa Pilipinas. Baka mamaya itong Malacanang susunugin to Sabagay, malapit naman ang Pasig River dyan. Malapit ang kuha ng tubig para maapula ang sunog. Kasi dami na talagang galit ng mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, kami mga OFW galit kami dyan. At hindi lang dyan sa Metro Manila, ang panawagan ko dito na maimbestigahan din. Sahang probinsya diha sa Bohol. Klaro ba nga why flood control di project diha nga controversial? Wa bay flood control nga ghost dyan? Wa bay flood control na substandard? Wa bay flood control ang Bohol nga overpricing? Wa bay flood control ang Bohol nga ang nakinabang ini mga politician? Ako, di na ko magkuan og kinsang mga politician ito. Kung sino ang mga politician na involved dito sa Bohol. Malamang sa malamang ang Bohol mayroon nito Kasi nakita ko lang tong post na to sa may Trinidad. Bakit mayroon silang flood control dyan? At ito ngayon, makikita natin to kung patuloy ang investigasyon nito. Sana mapasama ang Bohol sa investigasyon sa flood control. Kaya kahit ako naniniwala dyan na mayroong hindi maganda nangyayari sa Bohol. Iposta ko pa tong mga mga ko dito. Ano bang tawag ko niyan? Di na lang ko magbanggit. Imposible kung walang mga controversial na mga flood control ang Bohol. Sino bang involved dito sa mga flood control ngayon? Siyempre, una, itong DPWH, itong mga kanilang mga district engineer. Hindi naman yan pwedeng gagalaw din yung mga district engineer na yan kung wala rin ang mga local government. Halimbawa, yung bayan na yan, ano ang bayan, gaya na nabanggit ko. Imposible ang mayor dyan walang alam. Imposible nga. Gagawa ng project dyan sa iyong lugar na walang alam, wala kang alam. Di ba mag-report yung mga kapitan mo na dito may hukay dito, flood control daw ito? Imposible. So gusto ko maimbestigahan din to ang Bohol. Ma-first district man yan, ma-second district man yan, third district, dapat yan, imbestigahan yan. Kasi nabanggit na yan ni Sara Diskaya na mayroon siyang ginagawa din na flood control sa Bohol. Ang tanong ko dito, saan parte sa Bohol be? Although mayroon na akong knowledge nito kung saan banda. Itanong ko na lang din to. At itong taga Bohol na nakapanood nito,
Sigurado ako mayroon kayong alam nito kung saan banda ang may flood control na ginagawa dyan sa Bohol. Bakit kamo nagsikad-sikad ko aning flood control sa Bohol? Di man tao na ninyo kwarta. Oy mga politician mo, kamong mga mayor, una gobernador, mayor, mga congressman. Di man tao na ninyo kwarta. Kwarta na sa taong bayan. So naami katenged nga mutuki. Naami katenged nga mubusisihan na. Busisihin yan na sa amin nga nagbabayad kami ng eksaktong tax. Gaya sa aming mga OFW, magkano ang aming remittance kada taon? Trillion na? Bilyon ang pera na pinapadala naming mga OFW. Tapos mapakinabangan nyo na lang mga potragis kayo mga politician dyan. Mapakinabang nito mayor, governor, mayor, congressman, kung sino man yan. Sus, asa kahadapita sa Bohol ani. Ako wala kung tinuturo nito kung sinong politician sa Bohol. Gusto ko lang na marinig nito. Sana itong si Vince Dizon na mayroon siyang i-inspeksyonin daw next week ay sana bigyan din pansin itong Bohol kung saan talaga ang flood control project nitong Bohol na pinakamalaking bilyon ang halaga. May alam ako dyan. May alam ako kung saan banda sa Bohol. Kaya lang, hindi ko muna bigyan ng reaksyon. Mayroon ako nababasa. Kaya lang, sa sunod, yan na yung gusto kong itapik natin. Kasi, may karapatan kami na hindi manahimik dyan sa mga ginagawa ninyong kababalaghan dyan sa pera namin. Kung wala kayong pakialam sa pera ng taong bayan, kayong mga politician na yan, so kayo, mga hudas kayo sa taong bayan, binoto kayo. Kaya ba dahilan na bumili kayo ng boto para gamitin ninyo sa inyong pagkahudas ang inyong pag nanalo kayo? Mga walang hiya kayo, ang kabaga ninyo naong. Moingan ko sa mga politician na involved sa mga flood control. Kabaga ninyo dagway na po mo ipakita sa mga dagway ninyo sa mga kagaya sa amin na mga ordinaryong tao. Tapos pag nagbaha, kawawa yung sakahan, mga basakan diyan sa Bohol, kawawa. Wag nyo nang idamay ang iba pang mga tao. Kung mayroon talagang para sa mga tao, ibigay nyo sa tao. Wag nyong kunin na ipambili nyo ng mamahaling kotse. Wag nyong ibili ng mamahaling mga bahay. Wag nyong ipatayo ng mga resort. Diyos ko po naman. Mga hayop kayo. Sana mabaliktad ang pagmumukha ninyo. Yung ito harap, dapat dito na sa likod yan. Kasi sa kapal ng pagmumukha ninyo. Pera ng taong bayan, pero pinagagastos ninyo. Binili nyo sa inyong luho. Tapos magkaroon pa kayo ng relo. Di ba? Ang mga district engineer, may mga relo na mga sobrang mahal. District engineer nakabili ng mga mamahaling kotse. Milyon ang presyo. Tapos mayroon pang iba dyan, mga congressman, ganun din. Milyon din ang presyo. Nakapagbili ng mga ari-arian sa ibang lugar. Milyon na, pero hindi nyo galing sa inyong pera. Tapos paano niyan? Ang pasanginlan na sila negosyo. Okay. Naamoy negosyo. Sapat bang inyong negosyo na pambili sa sa inyong luho, sa inyong mga sarili ninyong capriccio sa Espanyol pa. Ibig sabihin ng capriccio, damit. Sus. Louis Vuitton, bibili ng bag, Hermes, Louis Vuitton, ano pang mga dyan, mga marka-marka talagang milyon ang halaga. Sus. Kapag nagsawa na, bibili na ng bahay, o sige, milyon. Ito wala nang pakialam yan kung yan bawal na yan sa DNR. O sige, pagiba natin yan, basta patayuan ko yan. Ganon na kayo mga congressman, ganon na kayo mga mayor na wala na kayong pakialam sa taong bayan. Basta ang makuha nyo sa mga taong bayan, pag kayo nanalo, wala na kayo, di na kayo lumilingon sa taong bayan. Pambihira naman, oo. Kaya nga napunta tong topic natin sa Bohol kung ano ba talaga, kasi sinabi kasi kanina nito si Secretary Dizon na mayroon siyang lugar na pupuntahan next week.
para i-inspection niya yung flood control na nagiba din. So, ang tanong ko nito, kailan ang Bohol isunod ni Vince Dizon? Kasi mayroon naman bilyones, wag naman sabihin Sir Vince Dizon, najujungit nako ba? Sir Vince Dizon nawala sa Bohol. Mayroon sa Bohol ha. Except na lang sa Cebu, kay meron din sa Cebu. Buong Pilipinas na nga to eh. May pinipili pa ba tong flood control ngayon? Sa lugar kahit walang baha, lagyan nila ng flood control yan para magkabulsa lang ng pera sa taong bayan. Mga hayop kayo. Tapos, pag nagalit ang taong bayan, mayroon pang kayo pa ang magalit sa amin na gusto namin makita kung saan talaga yan. Huwag kayo magalit. Ayusin nyo ang trabaho nyo. May galit eh. Kasi, mahirap na. Mahirap na banggitin. Mayroon eh. Next natin pag-usapan yan. Kasi, palagay ko, may natatamaan. May natatamaan kasi. Sino bang titingin dyan sa probinsya, buong probinsya sa Bohol, dapat matingnan natin yan. Hindi tayo pwedeng manahimik dito, mga probinsyanong Bohol, kasi lugar natin yan, pera natin yan, tapos ginastos lang dito sa mga politician na yan. Imposible yung mga malalaking politician dyan sa Intero Bohol, kada distrito, kada lungsod, wala sila kahibaluan na sa mga flood control. Tapos pag natuki na, nakita na, ang daming mga alibay. Huwag kayo mag-alibay. Ginawa niyong ginawa niyong tunto ang mga tao, ginawa niyong tunto ang mga taga-Bohol. Uy, sa una rin na mga tunto mga taga-Bohol ha. Pero mayroon mangilan-ngilan, mayroon mga tunto. Kasi nga bumoto dito sa mga ibang politician dyan na nabili na ng boto na 1,000. Ay sus, sinulat na doon ito, binoto ko kasi binigyan ko ng 1,000 nito. Ngayon, ano na pala natin, ito sa binoto niyo, binayaran kayo ng 1,000. Saan napunta ang 1,000 ninyo? Wala isang araw, ubos. No? Kung yung 1,000 ninyo, iwan ko lang, kung napunta rin sa lahat sa pagkain, o paano kung marunong kayo magsabong? Marunong kayo magsugal. Kung sugarol kayo, hantak, sabong, o ano pang klaseng mga dyan, mga sugal-sugal. Yung 1,000 nyo, waldas na. Pero ang inyong dignidad, ang inyong kaluluwa, binayaran lang ng 1,000, ang inyo ngayon, ang pagkatao ngayon, kayo ang naghirap. Tapos pagbintangan nyo mga politician, kurap. Binuto nyo eh. Yung mga kurap na politician, alam nyo na kung yung mga yan, kandidato pa lang, kurap na, binuto pa rin. Mali. Di kayo kasi tumitingin sa mga isyo yung tao na yan, nung kumandidatong mayor na yan, kumandidatong congressman na yan, kung kurap na yan, na ibalita ng kurap, bakit nyo pa binuto? Ayan na nga, mayroon na nga iba dyan, kitang-kita na nga na doon sa impeachment eh. Kaya sila pumirma sa impeachment, tulo sa congressman sa Bohol, pumirma sa impeachment ni VP Sara. Anong kapalit nun? Di ba project nga? Project nga. Ito na ngayon. O anong nangyari sa atin ngayon? Yung mga palayan nyo dyan na dinaanan ng baha, sinong kasalanan yan? Sabay, kalikasan nga daw. Bakit mayroong flood control? So sa mga politician yan. Sa mga politician, binuto ninyo ng kapal ng mukha. Baga kay dagway. Yan sa Bohol. Ang reklamo sa mga tao dyan, mga turista ha, grabe ang mahal ng bilihin sa Bohol. Kahit ako nung pagbakasyon ko dyan sa Bohol, ramdam ko yon kung gaano ba talaga kamahal ang presyo sa Bohol. Kung grabe dito ah. Di ba sabi ko nga, yung presyo dito sa Bohol, yung mga prutas, mga isda, talo pa Manila. Karni. Ay ko, talo pa ang Manila ah. Tapos sabihin ay ganito kasi malakas kasi ang turismo sa Bohol eh. Hindi naman lahat tao diyan sa Bohol turista. Kita nyo naman ang lugar natin diyan sa Bohol, kung ano ang Bohol. Tapos ang gobyerno natin diyan magbingi-bingian, ay wag ganun. Tingnan niyo kung mapakinabangan ba talaga sa mga tao yung mga ganyan. Pansinin niyo ang kamahal ng bilihin sa Bohol. Wala ka talagang diyan. Wala ka talagang
makikita dyan na i-compare sa Maynila lang ha. Walang-wala ang Bohol. Grabe kamahal. Tapos, yung mga mag-uuma may harvest, ay nako, sobrang barato ang kanilang produkto. Pero ang mag-uuma, bumili na doon sa sa mga retailer, doon sa mga tindahan. Tagaliog ang presyo. Tinawag bitaw sa Bohol. Ako di ko sinisiraan yung probinsya ko ha. Kasi probinsya ko naman talaga yung Bohol eh. Nagsabi ako lang ng totoo dito. Nakakahiya tayo kasi may mga ibang turista dyan ha. Local tourist. Nagreklamo. Sobra mahal ang bilihin sa Bohol. Kung naalala natin yung panahon doon sa may doon sa may, saan yun banda yung mayroong na pinatigil ang tinda doon sa gitna ng dagat. Kasi doon grabe ang mahal. Banana Q magkano? Sus, nakakahiya tayo mula nun. Tapos ang alibay nga, kasi mahal ang Bohol kasi turista eh. Hindi lahat mga nakatira dyan mga turista hoy. Huwag niyong ipasangil sa mga turista. Idamay ba ang mga pobreng mga Bulanon sa mga turista? Tapos pag nag-eleksyon, saan kayo lalapit? Sa mga turista o sa mga mahihirap sa Bohol?